Araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang 6,000 taong plano ng pamamahala ng Diyos ay malapit na sa pagtatapos. At ang tarangkahan ng kaharian ay nabuksan na para sa lahat niyaong naghahanap ng kanyang pagpapakita. Minamahal na mga kapatid, ano pa ang hinihintay ninyo? Ano ang hinahanap ninyo? Kayo ba ay naghihintay sa pagpapakita ng Diyos? Hinahanap ba ninyo ang kanyang mga yapak? Talagang lubos na pinananabikan ang pagpapakita ng Diyos. At talagang napakahirap masumpungan ang mga yapak ng Diyos. Sa kapanahunang tulad ngayon, sa mundong tulad nito, ano ang nararapat nating gawin upang masaksihan ang araw ng pagpapakita ng Diyos? Ano ang nararapat nating gawin upang makasabay sa mga yapak ng Diyos? Ang mga katanungang ganito ay kinakaharap ng lahat niyaong naghihintay na magpakita ang Diyos. Naisip na ninyo itong lahat ng hindi lamang miminsan. Ngunit ano ang kinalabasan? Saan nagpapakita ang Diyos? Nasaan ang mga yapak ng Diyos? Nakuha na ba ninyo ang sagot? Maraming tao ang sasagot ng ganito. Ang Diyos ay nagpapakita sa gitna niyaong mga sumusunod sa Kanya at ang Kanyang mga yapak ay nasa ating kalagitnaan. Ganyan lamang kapayak. Kahit sino ay makapagbibigay ng malapormulang sagot. Ngunit naiintindihan ba ninyo kung ano ang kahulugan ng pagpapakita ng Diyos o ng kanyang mga yapak? Ang pagpapakita ng Diyos ay tumutukoy sa kanyang pagdating sa lupa upang gawin ang kanyang gawain ng personal. Dala ang kanyang sariling pagkakakilanlan at disposisyon at sa pamamaraang likas sa kanya, siya ay bumababa sa sangkatauhan upang isakatuparan ang gawain ng pagsisimula ng isang kapanahunan at pagwawakas ng isang kapanahunan. Ang ganitong uri ng pagpapakita ay hindi isang klase ng seremonya. Ito ay hindi isang tanda, isang larawan, isang himala, o isang uri ng malaking pangitain at lalong hindi ito isang prosesong pangrelihiyon. Ito ay isang tunay at aktwal na katunayan na nahihipo at nakikita ng sinuman. Ang ganitong uri ng pagpapakita ay hindi upang kumilos ng wala sa loob o para sa anumang pangmadaliang pagsasagawa. Sa halip, ito ay para sa isang yugto ng gawain sa kanyang plano ng pamamahala. Ang pagpapakita ng Diyos ay laging makabuluhan at laging nagtataglay ng ilang kaugnayan sa kanyang plano ng pamamahala. Ang tinatawag na pagpapakita rito ay lubos na naiiba mula sa uri ng pagpapakita kung saan ang Diyos ay gumagabay, umaakay at nagliliwanag sa tao. Isinasakatuparan ng Diyos ang isang yugto ng kanyang dakilang gawain sa tuwing inihahayag niya ang sarili niya. Ang gawaing ito ay naiiba mula sa gawain ng alinmang iba pang kapanahunan. Hindi ito kayang isipin ng tao at hindi pa naranasan kailanman ng tao.
Ito ay gawain na nagsisimula ng isang bagong kapanahunan at nagwawakas ng lumang kapanahunan. At ito ay isang bago at pinahusay na uri ng gawain para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Bukod dito, ito ay gawain na nagdadala sa sangkatauhan sa bagong kapanahunan. Ito ang kahulugan ng pagpapakita ng Diyos. Sa sandaling naunawaan na ninyo kung ano ang kahulugan ng pagpapakita ng Diyos, paano ninyo dapat hanapin ang mga yapak ng Diyos? Ang katanungang ito ay hindi mahirap ipaliwanag. Kung saan nagpapakita ang Diyos, masusumpungan ninyo roon ang kanyang mga yapak. Tila napakadiretso ng ganitong paliwanag, ngunit hindi ito madali sa realidad, sapagkat maraming tao ang hindi nakakaalam kung saan nagpapakita ang Diyos, lalong hindi kung saan niya nais o kung saan siya dapat magpakita. Ang ilan ay pabigla-biglang naniniwala na kung saan man gumagawa ang banal na espiritu, doon nagpapakita ang Diyos. O kung hindi naman, ay naniniwala sila na kung saan man mayroong mga espiritual na tao, doon nagpapakita ang Diyos. O kung hindi naman, ay naniniwala sila na kung saan man mayroong mga taong bantog, doon nagpapakita ang Diyos. Sa ngayon, isantabi natin kung tama man o mali ang gayong mga paniniwala. Upang ipaliwanag ang ganitong tanong, kailangan muna nating magkaroon ng isang malinaw na layunin. Hinahanap natin ang mga yapak ng Diyos. Hindi tayo naghahanap ng mga espiritual na tao. Lalong hindi natin hinahangad ang mga bantog. Hinahangad natin ang mga yapak ng Diyos. Dahil dito, yamang hinahanap natin ang mga yapak ng Diyos, dapat nating hanapin ang kalooban ng Diyos, ang mga salita ng Diyos, ang mga pagpapahayag ng Diyos, sapagkat kung saan man naroon ang mga bagong salita na binibigkas ng Diyos, naroon ang tinig ng Diyos. At kung saan man naroon ang mga yapak ng Diyos, naroon ang mga gawa ng Diyos. Kung saan man naroon ang pagpapahayag ng Diyos, doon nagpapakita ang Diyos, at kung saan man nagpapakita ang Diyos, doon umiiral ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Sa paghahanap sa mga yapak ng Diyos, nabaliwala na ninyo ang mga salitang, ang Diyos ang katotohanan, ang daan at ang buhay. At kaya, maraming tao, kahit pa tumatanggap sila ng katotohanan, ang hindi naniniwala na nakita na nila ang mga yapak ng Diyos, at lalo nang hindi nila kinikilala ang pagpapakita ng Diyos. Napakatinding pagkakamali. Ang pagpapakita ng Diyos ay hindi maipagkakasundo sa mga palagay ng tao, at lalong hindi maaaring magpakita ang Diyos ayon sa utos ng tao. Ang Diyos ay gumagawa ng kanyang sariling mga pagpapasya at kanyang sariling mga plano kapag ginagawa niya ang kanyang gawain. Bukod dito, siya ay may sariling mga layunin at sarili niyang mga pamamaraan.
ano paman ang gawaing ginagawa niya. Hindi niya kailangang talakayin ito sa tao o hingin ang payo nito. Lalo na ang ipaalam sa bawat tao ang tungkol sa kanyang gawain. Ito ang disposisyon ng Diyos na dapat higit pa rito kilalanin ng lahat. Kung nais ninyong masaksihan ang pagpapakita ng Diyos, sundan ang mga yapak ng Diyos. Kung gayon, nararapat muna ninyong iwan ang inyong sariling mga palagay. Hindi mo dapat utusan ang Diyos na gawin ito o iyan. Lalong hindi mo siya dapat ikulong sa sarili mong mga hangganan at limitahan siya sa sarili mong mga palagay. Sa halip, dapat ninyong itanong kung paano ninyo hahanapin ang mga yapak ng Diyos, kung paano ninyo tatanggapin ang pagpapakita ng Diyos, at kung paano kayo magpapasailalim sa bagong gawain ng Diyos. Ito ang dapat na gawin ng tao, dahil ang tao ay hindi ang katotohanan at hindi nagtataglay ng katotohanan. Dapat siyang maghanap, tumanggap at sumunod.